Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga sex orgies at meron kayong mga drug session? Good morning mga kaloylista, ito po yung lingkod, si Boy Misterio. Ngayon po pag-usapan at sagutin natin itong mga paratang ni Kibuloy sa ating gobyerno. Kasi yung banat nito masyadong personal na. Hindi na issue, issue talaga meron sa kanya. Pero yung ginagawa niyang pagbibintang sa ating gobyerno, mali po yun. Pakinggan po natin itong mga sinasabi niya. Ano raw, nawalan na raw siya ng kalayaan. Hindi totoo yun pag-vlog ka pa nga malayang-malaya ka makapagsalita Kalokohan talaga itong si Kibso. Tuloy po natin. Ako po'y nagtatago sapagkat liligwakin ako ng ganun-ganun na lang. Walang extradition process na gagawin. Dumating po sa aming kaalaman sa mga sandaling ito, from reliable sources, correct me if I am wrong, but these are reliable sources na dumating sa akin na ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department, kasabwat ng ating gobyerno, ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, ako ay rendition ng kanilang gagawin. Ang tama to. Dinamay pa yung ating gobyerno. Samantala nangyari yun, di ba? Linaw, 2018 pa. Sino bang presidente ng 2018? Di yung barkada niya, si Diggs, di ba? Ito, mahilig magbintang to. Ang ano nito, gaslighting ginagawa nito Pag nagigipit na siya, mahanap ito ng masisisi niya. Oo, ganun ugali nito si Kibs Naghahanap ng masisisi niya sa sandaling talagang gipit na siya. Kasalanan mo yun Kaya ka nagigipit ngayon yung mga kagagawan mo. Hindi ka naman magkakaganyan kung hindi dahil sa kagagawan mo rin Kasi sisihin mo ang ating mahal na Pangulo at ang First Lady. Sira ulo ka. Pastor ka pa naman. Ang hilig mo magbintang. Di ba? Ang ginawa nila sa amin noong 2020 doon sa Amerika na bigla kaming pinasok, pinagkikibang pintuan, pinagkikibang lahat ng aming pamamahay sa loob, liligwak lahat, ay gagawin nila dito sa aming bansang Pilipinas sa aking mga compound. Saan man po ako naroroon, nandoon sila nakasurveillance sa akin at naghihintay na lang ng tamang pagkakataon upang ako ay kidnapin o kaya patayin o kaya i-assassinate na ganun-ganun na lang para mawala ako dito sa mundong ito. Kung narinig niyo nangyari yun 2020 pa. Nandun daw sa Amerika, ang presidente natin noon, yung barkada niya, si Diggs, di ba? Tapos yun daw ginawa sa kanyang panghihimaso sa kanyang bahay doon. Hindi natin alam kung totoo yun o nililigaw niya lang tayo. Dahil itong mga to may pre-rally pa to sa linggo sa February 25. O paghahanda lang ito para ikondisyon ang isip ng mga tao. Kaya huwag tayong padadala sa mga kasinungalingan itong si Kibuloy. Ang madadala lang ito yung mga miyembro niya, yung mahihina ang utak, yung maniniwala sa kanya. Pero karamihan naman sa atin ngayon na mga Pilipino, mga talino na, hindi tayo basta-basta maniniwala sa mga ganitong paratang sa ating gobyerno. Tsaka di ba religious leader ka? Ba't nakikialam ka sa ating gobyerno? Hindi ka naman ginagalaw, hindi ka naman inaano. Ang nag-aakusa sa'yo rito, si Risa Ontiveros. Di ba? Siya nagdidiin sa'yo dito. Hindi ka pinapansin ng ating gobyerno Ngayon, ako po ay inuusig. Ako po ay ginigipit. Inuusig daw. At ako po ay
sinasaktan sa lahat ng paraan ng mga false accusation, false allegations na ayaw naman nilang pumunta sa korte. At pagkatapos, ayaw din nilang paharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Inamon ko na kayo, punta kayo sa korte. Ayaw ninyo, ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist. Ano narinig nyo? Inuusig daw siya at ginigipit. Di ba ikaw ang kagagawan nyo? Mahilig kayo mang-usig at magigipit. Ngayon na, nag-gaslight na naman kayo. Isinisisi nyo sa iba yung ginagawa nyo. Ngayon, sinasabi nyo, ginigipit kayo. Wala nang gigipit sa inyo. Nag-hallucinate lang itong si Kibuloy na ginigipit siya eh. Pinapupunta ka ng Senado para magpaliwanag ka. Hindi ka pumunta. Dahil may mga reklamo sa'yo. Yung ba ang panggigipit? Hindi ka uma-attend eh. Eh natural, susupwina ka. Late na nga napirma yung supwina mo eh. Di ba? Yung taong to talaga, no? May maibintang lang. Mga kababayan, bantayan po natin. Hindi po ako magpaparesto sapagkat ako po ay siguradong papatay. Kasi rendition na kanila, hindi na po extradition. Kaya wala na akong kalayaan at wala na po akong depensa sa sarili ko, kundi ang Panginoong Diyos lamang. Kung paano itinago ng Diyos si Elijah sa evil woman na si Jezebel, nang nagpakain sa kanya ay mga ibon na lang. Ganon din ang gagawin ng Diyos sa akin. Hindi ako ibibigay sa kamay ng masasama. Pag ganito ang pamamahala, it's an evil and righteous administration. Kamot ng taong to. Evil daw yung ating gobyerno at saka unrighteous. Ang kapal naman ng mukha mo magsabi niyan. Hindi ka nga pinag-uusapan ng gobyerno eh. Ikaw lang singing ingay eh. Di ba? Grabe magbintang to. Talagang yung pag-gaslight nito, ibang level eh. Tsaka, talagang hindi ka pa uhuli eh. Nagtatago ka nga eh. Paano ka mahuhuli? Nakahulo talaga itong taong to. Umayos ka nga kay Buloy. Kung ako, mabuting tao, kung ako nangangaral ng katuwiran, kung ako tumutulong ng kusang loob at hindi nagpapautang loob kanino man, ginaganito ako. Sino pa kaya kayo, mga kababayan ko? Bumukas na po ang mata natin. Magkaisa na tayo at alisin ang evil administration na ito na siyang ginagamit ng masamang espiritu. Muta nyo? Nag-ano na to na nag-uudyok na ng pag-aalsa tong si Kibuloy. Dapat ito kasuhan na ng sedition tsaka rebellion. Grabe, di ba? Kita nyo yung pag-ano niya, pagbibintang niya, paghihikayat niya sa mga tao. Pero alam mo, bobo na lang maniniwala dito sa Kibuloy. Yung mga kaanib niya, malamang, yun na lang maniniwala sa kanya. Pero yung matatalinong Pilipino, hindi maniniwala sa taong to. Upang ang kadiliman ay pumalot sa buong bansang Pilipinas. Alam ko, mahal ninyo ang Pilipinas, mga Pilipino. Naghihintay lang tayo ng tamang pagkakataon. Meron pa bang ibang pagkakataon? Tingnan niyo nangyayari sa Kongreso. Tingnan niyo yung korupsyon. Tingnan niyo yung droga. Mismong ating presidente, mismong kanyang pamilya, inakusahang druggists, inakusahang mga drug addicts. Wala tayong ginagawa. Mismong Pangulong Duterte na nagsabi niya. Mismong naririnig natin araw-araw, durugista siya. Pagkatapos, kami pa ngayon ang inaapi-api sa aming paglilingkod. Pagkatapos sila ay mga kriminal na nakaupo dahil may kapangyarihan. Kami ngayon ang liligwakin nila. Tama itong sinungaling na nito, no? Inulit na naman niya.
Digong na digong yung datingan, di ba? Yung pagbibintang sa ating mahal na Pangulo na gumagamit daw ng pinagbabawal na gamot. Gaano ka sira ulo tong tao na to? Religious leader ka, tapos nakikialam ka sa ating pamahalaan. Dapat hiwalay ang simbahan o anumang religious organization sa gobyerno. Dapat hindi kayo nakikialam. Hindi ka lang nakikialam, naghihikayat ka pa ng pag-aalsa. At nagbibintang ka pa. Pwedeng-pwede kang kasuhan, ang daming pwedeng ikaso sa'yo. Sabi, sanay na sa kaso tong animal na to eh. Di ba? Ang daming ang kaso sa ibang bansa. Grabe. Hindi kami papayag. Gusto nyo kayong maghari-harian? Hindi pwede yun. Dahil ang aming presidente, binoto yan ng 31 million. Na solid sa kanya. At ngayon, presidensya ng buong mundo, 100 million plus na mamamayang Pilipino. Siya ang kinikilalang presidente. Tapos agawin nyo, hindi po pwede yun. Sana nga, kunin ka na ng CIA at FBI. Kung yan ang intention mo na pabagsakin ng ating pamahalaan. Totoo bang kayo ay may mga sesyon ng nagarkila kayo ng mga buto expert from Africa pagkatapos mga witchcraft sa India at ang inyong session Martes at pagkatapos Biyernes dyan sa Malacanang upang inyong aswagin i-witchcraft ako, Vice President Sara at Pangulong Digong at ang lahat ng tutol sa inyong paglilingkod. Biro ninyo, naging demons na kayo. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. So si Pastor, nakakatawa o patawa? Naniniwala pala to sa witchcraft? Pambihira to. Pastor ba talaga to? Yung pastor palang gano'n, naniniwala sa mga witchcraft, ano? Ibang klase. Alam niyo yung ugali nitong si Kibuloy. Narcissist na tao po itong si Kibuloy. Mahilig siyang magmanipula ng sitwasyon. Kaya marami siyang naakit din eh. Sa religious group niya. Yung mga naakit din siya dahil gano'n ugali niya. Narcissist siya, mahilig siyang magmanipula, mag-mind conditioning na ito, ganito ang istorya, ganito ang mangyayari. Yun ang ginagawa niya ngayon dito eh. Sa mga vlog niya. Mind conditioning, manipulation. Yun ang ini-install niya sa mga tao, sa mga nakikinig sa kanya. Yun ang karakter niya. Kaya siya nagtayo ng religion. Kaya marami siya napapaniwala. Ganun siya. Narcissist. Hindi uubra yan sa gobyerno natin. Tira ulo ka pala eh. Kami mga kalaban mo, mga mamayang Pilipino. Kami mga bumoto sa aming presidente. Ang presidente namin maayos. Ang gobyerno namin maayos, matino. Bumibelo na kami, nagte-take off na kami. Papunta sa pag-asenso ng aming ekonomiya. Kayo ang nanggugulo. Kayo ang salot ng lipunan. Kayo ang problema ng ating gobyerno. Hindi na nga kayo pinapansin, panay ingay nyo eh. Ngayon, baka nag-iisip na ang ating pamahalaan laban sa inyo. Dahil ang gulo-gulo nyo, ang ingay-ingay nyo, ang rebellion, ng sedition. Yan ang dapat ikahas sa'yo eh. Mabigat yun ha. Maghihikayat ka ng rebellion. Grabe. Pastor ka pa naman. Tapos ganyan ang inaasal mo. Mag-ingat po tayo sa taong to. Delikado pag nakabalik sa pangyarihan itong mga to. Kawawa tayong mga Pilipino. Kaya huwag tayong papayag mga loyalista at saka kapwa ko Pilipino. Huwag tayong padadala sa ganitong sulsul. Nakakatakot to. So mga kaloyalista, hanggang dito na lamang po. Ito po yung lingkod, si Boy Misterio. Please like and share my video and please subscribe to my channel para lagi kayong updated sa mainit na balita.